Mga sangkay, bali share ko sa inyo yung aking pamerienda na Milky Cheese Donut dahil may nag-request po sa atin na pang sarili lang daw po sana na recipe. So ito na po gagawin natin yung ating recipe na pang sarili lamang po or pang merienda natin. So ayan, bali gagamit tayo ng light brown sugar. Maglagay tayo ng asin. Maglagay na rin tayo ng isang itlog. Vanilla. Evap milk. Next ay mantika. Next step natin, tunawin natin yung ating linagay na asukal at saka yung asin. So haluin muna natin ng maayos para matunaw natin yung asukal at saka yung asin na ating linagay. Yung ating gagawin is manual, wala po tayong makinang gagamitin mga sangkay. Para kahit sino pong gustong gumawa ay kayang-kaya makagawa ng ating Milky Cheese Donut. Ayan, pwede nyo po itong pagkakitaan mga sangkay ha. Pero syempre kapag ginawa nyo itong pang negosyo ay dapat mag-costing po kayo para alam nyo po kung magkano yung inyong puhunan at kung magkano rin po ang inyong maaaring magiging kita kapag inyong ginawang pang negosyo. So ayan, kapag natunaw nyo na yung asukal at saka yung asin ay ilagay na natin yung ating harina. So ilalagay na natin yung ating harina. Bali 1/4 lamang po yung ating gagawin dahil nga po pang sarili lamang tong ating ginawa. At isusunod natin yung ating yeast. So huwag nyo kakalimutan yung yeast mga sangkay dahil pampalaki po yan ang ating tinapay. At ayan, kapag nakumpleto nyo na yung mga ingredients na aking nabanggit ay haluin na natin. So bali bubuuhin lang natin tong ating masa. Nuulit ko, mano-mano lang itong mga sangkay ha. Para makagawa kayo ng pang merienda sa inyong mga sariling bahay. Para hindi na kayo kailangan bumili para matikman nyo kung gaano kasarap ang inyong sariling gawa, di ba? So ayan, kapag inyo nang nabuo ay mamasahin natin. Kailangan natin pakinisin itong ating minamasa. Yan. Ganito ang pagmano-mano ng ating masa mga sangkay ha. Yan. Dalagyan nyo lang yung ating pagmamasa mga sangkay sa ating bowl ng ating masa. Ganyan lang, tupi-tupi lang mga sangkay hanggang sa mapakinis natin yung ating masa. So, kaunti lang no, dahil pang sarili lamang itong ating minamasa. Pang merienda lamang natin. So ganito lang gagawin yung mga sangkay hanggang sa mamasa nyo ng maayos ang inyong dough. So bali, pwede rin naman ganito ang gawin yung mga sangkay para mas maayos nyo mamamasa ang inyong dough ng inyong donut. So ganyan mga sangkay yung isa rin sa paraan para sa pagpapakinis ng ating dough. Ganyan-ganyan na nyo lang mga sangkay. At maglagay tayo ng kaunting mantika sa ating palad para hindi masyadong madikit yung ating minamasa sa ating kamay. Ganyan lang ating gagawin. Mapapansin nyo mga sangkay, medyo kumikinis na siya. Diba? Yan, konting masa pa hanggang sa mapakinis natin yung ating dough. So bali itong ating nga palang minamasa mga sangkay, ulit ko is 1/4 kilo lamang po ito. Yan, makinis na. Bali, re-rest muna natin itong ating dough. Kailangan tayo ng konting mantika.
rest muna natin bago natin formahin. Okay? So, ayan ang mga sangkay. Bali na rest lamang natin ng 20 minutes itong ating dough. At ngayon ay kakat muna natin. Yung ating pagkat nga pala mga sangkay is nakadepende po sa inyo. Kung ano pong size, kung gaano po kalaki yung size ang gusto nyong gawin na milky cheese donut. So, ayan. Ulit po mga sangkay. Nakadepende po sa inyo kung gaano kalaki po inyong gustong gawin na milky cheese donut. So, sa akin ganyan po kalaki ang aking gagawin. Yan. Yan, meron tayong 2, 4, 6, 8 10 piraso yan, pero malalaki po yan. O, meron na tayong pong merienda. Hindi na tayo bibili ng ating tinapay. At maglalagay tayo ng cheese. So, ang cheese nga pala natin ilalagay mga sangkay is nakadepende rin po sa atin kung gaano kalaking cheese ang gustong ilagay. Okay? Ayan po yung ating cheese. At kapag na-forma na natin, ilidiretso na rin natin sa ating paalsahan. So, ayan, ganyan lamang po yung ating paglagay ng ating cheese ng gitna. At i-roll lang natin yung ating tinapay. So, ganyan lamang po. Okay. At ayan ang mga sangkay, kung sakaling na-forma nyo na, nalagyan nyo na ng palaman ng inyong dough, ay huwag kakalimutang paalsahin para mas lumaki pa yung ating tinapay bago natin isalang. Okay? Rest muna natin. Abangan nyo po kung ilang oras natin paalsahin o re-rest itong ating pinalaman na dough. Okay? Tayo ng ating mantika para sa ating paglulutuan ng ating milky cheese donut. Ito na po yung ating isasalang. Bali, pinaalsa ko lamang po ito ng 1 hour and 15 minutes. So, ayan, bali, isasalang na po natin yung ating pangmerienda. Ang kailangan yung ating mantika ay mainit na po bago natin ilagay itong ating, yan o, ganyan po siya kainit. So, kailangan kabilaan po ay pantay ang kulay bago nyo alisin sa mantika, ha. Mahina lamang po yung apoy nyo mga sangkay, ha. Mahina yung apoy. So, kailangan kabilaan pantay na yung kulay nya bago nyo alisin sa mantika. Dandahan lamang po kayo sa pagluluto dahil mainit po ang ating mantika, delikado pag kayo natalsikan.
So dito sa part na to mga sangkay, dahil luto na yung ating donut, ay lalagyan na natin ang pampasarap ang ating donut. Dahil nga milky cheese donut, bali yung ating ilalagay sa ibabaw niyan is powder milk yung ating ilalagay. So bali magpapahid lamang ako ng margarine para mas madikit yung ating milk powder. So bali papahiran lang natin ng margarine. So ayan na yung ating ginagawang merienda, ang ating homemade milky cheese donut. Yan. Ang ating mga palang ilalagay na milk powder is syempre para mas mabilis nyong mabili o makabili kayo ng ha? Oo. Syempre para mas mabilis yung mahanap yung powder milk yan. Ang ating ilalagay dito sa ibabaw is Bear Brand lamang po yung ating ilalagay. Dahil yung Bear Brand ay medyo matamis na rin po. Hindi ko na kailangan gumamit ng powder sugar. Dahil ang Bear Brand ay medyo matamis na. Pero kung gusto nyo pong dagdagan ng tamis ng inyong powder, ay pwede po kayong mag-add ng powder sugar. So ay kapag napahiran na natin ng margarine, ay lagyan na natin ng powder milk. At ito na nga po yung ating powder milk. Ayan. Bali, inuulit ko, Bear Brand lamang po yung aking inilagay. Ang Bear Brand po ay medyo matamis na. So bali, hindi na ako naglagay ng powder sugar o kahit na anong klaseng pampatamis. Pero kung gusto nyo pong dagdagan ang tamis, ay pwede po kayong mag-add ng powder sugar. Bali, halo nyo lamang po yung powder milk at saka yung powder sugar. Kung gusto nyo lamang pong magdagdag ng tamis. So ayan na po yung ating merienda. Ang ating milky cheese donut. At ayan na nga po mga sangkay yung ating nagawang milky cheese donut. So ayan bali, pang merienda recipe, homemade recipe. Ayan na po ang inyong request na gagawa tayo ng kaunting recipe lamang po ng tinapay dahil nga po sa pang sarili or pang merienda lamang po. Ayan na po yung ating nagawa. Sana po masundan nyo or makuha nyo kung paano ko po ito ginawa. At please like at share naman ng video ito. Ayan na po yung ating pang merienda na milky cheese donut.